Mga ka-Chronicles, nakatanggap na ba kayo ng balikbayan box mula sa ibang bansa? Isa itong simbolo ng pagmamahal ng mga mahal nating OFW sa kanilang pamilya. Punong-puno ng pasalubong, alaala, at kasabikang makita ang kanilang mga iniwan sa Pilipinas. Ngunit paano kung sa halip na kasiyahan, isang bangungot ang laman ng kahon? Isang bagay na hindi dapat nakarating, isang misteryosong bagay na nagdala ng lagim sa isang tahanan. Ang kwentong ito ay mula kay Alvin Reyes, isang OFW na hindi inakalang ang isang munting regalo ay magiging sanhi ng takot at trahedya sa kanyang pamilya. Mga ka-Chronicles, isang babala. Bago nyo buksan ang balikbayan box, siguraduhin ninyong alam nyo kung ano ang laman. 11 taon na akong nagtatrabaho sa Dubai bilang isang automotive mechanic. Mahirap ang buhay ng isang OFW. Malayo sa pamilya, puro trabaho, at tipid sa lahat ng bagay para makapagpadala ng pera sa Pilipinas. Kada taon, tuwing Disyembre, nagpapadala ako ng balikbayan box para sa asawa kong si Leia at anak kong si Miguel na nasa Batangas. Ngayong taon, gaya ng nakagawian, pinuno ko ang kahon ng mga tsokolate, imported na delata, damit, sapatos, pabango, at kung ano-ano pang pasalubong. Pero may isang bagay na hindi ko dapat isinama. Isang bagay na hindi ko dapat ipinadala. Bago ko ipinadala ang kahon, may isang kaibigan akong lumapit sa akin. Si Ahmed, isang Pakistani na matagal ko ng katrabaho. Sa loob ng maraming taon, magkasama kami sa hirap at pagod sa trabaho. Kaya nang malapit na akong magpadala ng kahon, may ibinigay siya sa akin. Isang lumang rebulto, yari sa kahoy, parang anyo ng isang matandang lalaking may mahaba at nakakatakot na mukha. May ukit ito sa ilalim na hindi ko maintindihan, tila mga lumang letra o simbolo. Alvin, I want you to have this. This is a special charm from my grandfather. It brings protection and good fortune, sabi niya. Nang hawakan ko ito, may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Parang may bumigat sa dibdib ko, pero binaliwala ko lang. Hindi naman ako naniniwala sa mga agimat o anting-anting. Kaya inilagay ko ito sa loob ng balikbayan box, sa pagitan ng mga sapatos at delata. Isang malaking pagkakamali. Matapos ang isang buwan, natanggap na ni Leia at Miguel ang balikbayan box. Tumawag sila sa akin, nag-video call, sabik na ipakita ang laman. Mahal, salamat. Ang dami nito. Masayang sabi ni Leia. Tatay, ang ganda po ng sapatos ko. Sigaw ni Miguel. Masaya akong napapanood sila. Pero biglang may nagbago sa ekspresyon ni Leia nang makita niya ang kahoy na rebulto. Kinuha niya ito at tiningnan ng mabuti. Ano ito, Alvin? Tanong niya. Regalo ni Ahmed. Lucky charm daw. Sagot ko. Biglang nagdilim ang mukha ni Leia. Alvin, ang lamig. Ang lamig ng rebultong ito. Mahinang sabi niya. Nakaramdam ako ng kaba. Nasa Dubai ako, mainit dito. Pero doon sa kanila, gabi na't dapat ay hindi ganoon kalamig. Kinagabihan, nagising si Leia sa isang malakas na kalabog mula sa sala. Akala niya may nahulog na gamit, pero pagtingin niya, naroon ang rebulto sa sahig. Bagamat iniwan niya ito sa mesa bago matulog. Naisip niya, baka nadaganan lang ng pusa. Pero kinilabutan siya nang makita niyang nakaharap na ito sa direksyon ng kwarto nila. Tila nakatingin sa kanila. Maya-maya, umiyak ng walang dahilan si Miguel. Nanay, may tao sa bintana. Mabilis na tumayo si Leia. Sinilip ang bintana. Walang tao. Pero sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang gumalaw ang rebulto. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, lumapit si Leia sa isang albularyo sa kanilang bayan. Isinalaysay niya ang lahat ng mga nangyari, pati ang tungkol sa rebulto. Nang makita ito ng matanda, namutla siya. Itapon mo yan, dyan mismo sa dagat, huwag kang lilingon. Sabi pa ng albularyo,
Hindi ito ordinaryong anting-anting. Sisidlan ito ng isang masamang kaluluwa. Matagal na itong ginamit sa isang ritual para ikulong ang isang espiritong hindi matahimik. Pero bago nila naitapon ang rebulto, isang malaking sunog ang sumiklab sa kanilang bahay. Ang natirang hindi natupok ng apoy, ang balikbayan box at ang rebulto. Wala nang ibang paraan kaya pinadala nila ito sa simbahan upang ipabasbas. Ngunit ayon sa pari, hindi ito basta-basta mapapalayas. Ang espiritong nakakulong dyan ay hindi natin basta-basta mapapalayas. Kailangan itong ibalik kung saan ito nanggaling. Binalak kong ibalik kay Ahmed ang rebulto, pero nang tawagan ko siya, hindi ko inasahan ang sagot niya. "Alvin, bakit mo ibabalik sa akin? Ibinigay ko yan sa'yo dahil ayaw ko na rin yan." Biglang nagsara ang linya at hindi ko na muling nakausap si Ahmed. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang pinagmulan ng rebulto. Ngunit isa lang ang sigurado ako. Hindi ko na muling ipapadala ang isang bagay na hindi ko lubusang nauunawaan. At kung may matatanggap kayong balikbayan box, huwag ninyong bubuksan kung hindi nyo alam ang laman nito. Hindi lahat ng balikbayan box ay naglalaman ng saya at sorpresa. Minsan, may bumabalik na hindi natin inaasahan. Isang anino mula sa nakaraan. Isang bagay na hindi dapat bumalik. O mas masahol pa, isang kaluluwang naghahanap ng tahanan. Ito ang kwento ni Rosalie. Isang apo na walang kamalay-malay na ang pinadala nilang kahon mula sa Amerika ay may kasamang hindi nila nakikita, pero nararamdaman. Mga ka-Chronicles, handa na ba kayo? Huwag ninyong bubuksan ang kwentong ito kung mahina ang inyong loob. Matagal nang nasa Amerika si Lola Esther. Halos 20 taon na siyang hindi umuuwi ng Pilipinas, kaya tuwing magpapadala siya ng balikbayan box, isa itong malaking selebrasyon sa aming pamilya. Noong nakaraang Nobyembre, dumating ang kanyang pinakahuling padala. Gaya ng dati, puno ito ng mga imported na tsokolate, sabon, damit, delata, sapatos, at kung ano-ano pang pasalubong. Ngunit may isang bagay na kakaiba sa kahon na iyon. Isang lumang kahoy na kahon na may ukit na hindi pamilyar sa amin. Yan daw ang pinakamatagal niyang minahal sa Amerika. Sabi ni Mama habang inaayos ang laman ng balikbayan box. Pero simula nang dumating ang kahon, may nagbago sa bahay namin. Hindi ko agad pinansin. Pero simula nang buksan namin ang kahon, may kakaibang pakiramdam sa loob ng bahay. Parang mas mabigat ang hangin. Mas malamig kahit hindi naman umuulan. Unang nakaramdam si Bunso, ang 6 na taong gulang kong kapatid. "Ate, may babae sa kwarto ni Lola." Napatingin ako sa kanya. "Anong babae?" "Siya yung nasa loob ng kahon." Nanginig ako. Pinuntahan ko ang kwarto ni Lola at sinilip ang lumang kahoy na kahon. Wala naman itong laman, pero biglang sumara ang bintana. Kahit hindi naman mahangin. Simula noon, gabi-gabi naming naririnig ang mahihinang iyak mula sa kwarto ni Lola, kahit wala naman siyang natutulog doon. Minsan, may tunog ng paa na lumalakad sa sahig, pero pag sinilip mo, walang tao. Isang madaling araw, nagising si Mama na parang may humihila sa kumot niya. Pagtingin niya, may nakita siyang anino ng isang matandang babae na nakatayo sa gilid ng kama niya. Sa sobrang takot namin, tinawagan namin si Lola Esther sa Amerika. Nang marinig niya ang kwento, natahimik siya. Tapos, sa isang nanginginig na boses, sinabi niya, "Rosalie, kasama sa kahong iyon,
ang abo ng matalik kong kaibigan. Matagal ko nang pinangakong iuuwi siya sa Pilipinas. Pero hindi ko na kaya. Kaya isinama ko siya sa balikbayan box. Nang hindi sinasabi sa inyo. Bigla akong napaiyak. Kaya pala may nagpaparamdam. Hindi lang siya basta anino. Isa siyang kaluluwang naghahanap ng tahanan. Pinatawag namin ang pari upang ipagdasal ang kahon. Ipinabasbas ito at inilibing sa sementeryo. Simula noon tumigil na ang mga iyak, ang mga yapak at ang malamig na hangin. Pero isang bagay ang hindi ko malilimutan. Si Bunso na minsan pang sumilip sa bintana bago kami umalis sa sementeryo. Ate, umalis na siya. Pero ang lungkot niya. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, ang multong bumalik kasama ng kahon o ang ideyang may mga espiritong hindi matahimik kahit saan man sila dalhin. Mga ka-chronicles, ang ating nakaraan ay parang isang kahon. May mga alaala, may mga ligaya, pero minsan may nakatagong lihim. Sa susunod na tumanggap kayo ng balikbayan box, siguruhing wala itong dalang anino mula sa nakaraan. Natanggap mo na ba ang pinakahihintay mong balikbayan box mula sa ibang bansa? Ang kahon na punong-puno ng pasalubong, alaala at pagmamahal mula sa isang mahal sa buhay? Pero paano kung imbes na saya, isang nakapangingilabot na sumpa ang laman nito? May mga kahong hindi dapat buksan. May mga regalong hindi dapat tanggapin. Ito ang kwento ni Marites. Isang simpleng ginang na hindi inakalang ang isang padala mula sa Amerika ang magdadala ng lagim sa kanyang pamilya. Ano nga ba ang nakasilid sa loob ng kahong ito? At bakit tila isang anino mula sa dilim ang gustong makalaya? Hawakan mong mahigpit ang iyong upuan dahil hindi lahat ng regalo ay biyaya. Mula nang mag-abroad ang kapatid kong si Melissa, taon-taon siyang nagpapadala ng balikbayan box para sa aming pamilya. Laman nito ang mga damit, sapatos, pagkain, laruan para sa mga pamangkin ko. Pawang normal na mga pasalubong ng isang OFW sa kanyang pamilya. Ngunit isang taon, may dumating na kakaibang kahon. Nang buksan namin ito, hindi ito tulad ng dati niyang ipinapadala. Oo, may mga damit at tsokolate pa rin. Pero may isang bagay na agad naming napansin. Isang lumang manika na parang antigong-antigo na. Nakapaloob sa isang kahon na balot ng pulang tela. Ano to? Bakit parang luma? Tanong ko kay mama. Inuwi daw ni Melissa galing sa isang antique shop sa New York. Sagot ni mama. Regalo daw sa mga bata. Napatingin ako sa manika. Malaki ito, halos kasing laki ng isang sanggol. Ang mukha nito ay porselana, pero parang masyadong totoo ang mga mata. Parang nakatingin ito direkta sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero may bumalot na bigat sa dibdib ko. Simula nang dumating ang kahon, nagsimula ang lagim. Una, si Bunso, ang 7 taong gulang kong pamangkin, ay nagsimulang makipag-usap sa isang ate sa kanyang kwarto. Tita Marites, si ate daw gusto makipaglaro. Ate sino? Taga doon sa manika, sagot niya habang nakangiti. Pangalawa, naririnig naming gabi-gabi ang tunog ng mga yapak sa sahig. Kahit wala namang gumagalaw, parang may batang naglalakad sa loob ng bahay. Isang madaling araw, nagising si mama nang may malamig na kamay na humawak sa kanyang paa. Pagtingin niya, walang tao. Ngunit sa sahig, nakatayo ang manika, nakaharap sa kanya, kahit na iniwan namin ito sa aparador. Sa sobrang takot namin, dinala namin ang manika sa isang albularyo sa aming bayan. Pagkakita pa lang niya dito,
Namutla siya at agad itong tinakpan ng puting tela. Huwag na huwag ninyo itong ipapasok ulit sa bahay ninyo. Sabi niya. Ang manika ay isang sisidlan ng isang ligaw na kaluluwa. Ginamit daw ito sa isang ritual sa ibang bansa at dahil sa matagal na nitong edad, nag-ipon ito ng negatibong enerhiya. Dahil ang kahon ay dumaan mula Amerika patungong Pilipinas, dinala rin nito ang anino ng isang kaluluwang hindi matahimik. Bago namin sunugin ang manika, may isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Noong gabing iyon, habang natutulog kami, nagising si Bunso na umiiyak at nanginginig. Ano na naman? Tanong ko. Tita, si ate, galit siya. Biglang bumukas ang pinto ng aparador at tumilapon ang manika palabas. Nagtakbuhan kami palabas ng bahay. Kinabukasan, dinala namin ang manika sa may ilog at isinagawa ng albularyo ang pagtatapon ng bagay na may masamang espiritu. Sinilaban namin ito at habang natutupok ang tela nito, may narinig kaming halakhak at pag-iyak ng isang bata. Simula noon, tumigil na ang mga pangyayari. Pero tuwing nakakakita ako ng mga lumang laruan o antigong gamit sa balikbayan box, hindi ko maiwasang kabahan. Mga ka-chronicles, hindi lahat ng regalo ay dapat tanggapin. Minsan, ang mga bagay na dumadaan sa iba't ibang kamay ay may kasamang anino mula sa nakaraan. Sa susunod na makatanggap kayo ng isang kakaibang bagay mula sa ibang bansa, tanungin ninyo muna ang sarili ninyo. May dala ba itong biyaya? O isang sumpang hindi mo kayang itapon? Huwag kalimutang mag-subscribe at i-follow ang ating page para sa mas marami pang kwentong nakakakilabot.